Alleluia, 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 Alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kaniyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa simula't simula pa, hindi nagbabago ang katuruan ng simbahan. Nung nag-uumpisa pa ang simbahan na nagtatago pa sa ilalim ng katakumba dahil pinapatay sila na pinamunuan ni Saulo, na alam natin na naging Saint Paul later on. Ang mga Kristiyanong na-identify nila ay kanilang pinapatay. Kaya sila kapag nagmimisa or Thanksgiving or Eucharist ay nagtatago sa ilalim ng katakumba. Yung pong katakumb ang libingan ng mga unang Kristiyano. Dahil sa mga sundalo, walang mag-iisip na may mga taong nagsa-celebrate ng misa sa ilalim ng katakumba. Maliliit na sambayan ng Kristiyano noong unang panahon ang nagsa-celebrate. Ano po ang gusto kong sabihin sa inyo? Na sa umpisa pa lamang, tayo ay maliliit na sambayan ng Kristiyano. At hindi tayo natatakot kung tayo man ay maliit, sapagkat sa kaliitang ito, naroroon ang tunay.
naroroon ang katotohanan. At ang katotohanan ay sinusubok ng panahon. Ang makapagsasabi lamang ng totoo ay ang panahon. Dahil ang kasinungalingan ay nababago ng panibagong kasinungalingan. Pero ang katotohanan, kahit ito ay ibaon mo, kahit ito ay itago mo, kahit ito ay patayin mo, mabubuhay muli bilang iisang katotohanan. Ang ebanghelyo po na ating napakinggan ay katotohanang isinabuhay na ng mga alagad na ipinasa sa kanilang mga alagad hanggang sa panahon natin ngayon. Ano po iyon? Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. I am the bread of life. Ang banal na Eucharistia ay ang pagsasabuhay ng salita ni Jesus na totoo at tunay. Ang paniniwala natin sa banal na tinapay na ating tinatanggap ay ang katawan ni Jesus na diretsang sinasabi niya noon hanggang ngayon that I am the bread of life. Hindi niya po sinabing, I am the symbol of the bread of life. Direktang sinabi niyang, I am the bread of life. At ang salitang I am, ako'y ako nga, ay Diyos lamang ang pwedeng magsabi. Ang Diyos lamang ang pwedeng direktang magsalita nito dahil nasa Kanya ang katotohanan. At si Jesus, ang katotohanan upang siya ay maging tinapay na nagbibigay buhay. Noon pa man, hindi ito nababago. Si Saint Ignatius ng Antioch noong 3rd AD ay nagpatunay na kahit na noong unang pagkikita at pagtitipod ng mga alagad, sila'y naniniwalang ang hawak nilang tinapay ay ang salita ni Jesus na maging buhay na walang hanggan. Mula kay San Ignacio, hanggang kay San Ireneo, hanggang kay Saint Justin, lahat ng mga santong ang tinapay na ito ang nagbibigay lakas sa mga Kristiyano nung unang panahon kung papaanong silang usigin ang tinapay na ito naman ang nagpapalakas ng kanilang pananampalataya. Mabubusog naman po tayo ng mga pagkain na gusto nating kainin. Pero pagkatapos ng isang araw, muli tayong magugutom. Hindi naman po tayo mga baka o kambing na inilalagay dito yung pagkain na panambak. Ang kinakain lamang natin ay ang kaya nating kainin. Pero after sometimes, kakain tayong muli. Yung katawan nga, hindi nasasatisfy sa pagkain kinakain, ay di lalo na ang ating kaluluwa. Sapagkat kung ano ang iyong kinakain, it goes to the soul. So kung tayo ay kumakain at tumatanggap ng banal na tinapay ng katawan ni Jesus, pinakakain natin ang ating katawang panglupa upang ito ay pumunta
sa ating buhay espiritual. Mahalaga ang katawang panglupa, pero mas mahalaga ang buhay espiritual. Dahil ang katawan ng tao ay mabubulok at mapapagod. Pero ang kaluluwa ay patuloy na mabubuhay at patuloy na maglalakbay hanggang makarating sa kaharian ng Diyos. So whatever we put inside our body is the nourishment that our soul will be using kapag siya ay naglalakbay na. Huwag niyong pahirapan. Huwag nating pahirapan ang ating kaluluwa para hindi ito mahirapang maglakbay patungo sa Diyos. Ibigay natin sa ating kaluluwa ang dapat. Ano ba yung dapat na ibigay? Pagaanin ang ating katawan. Pagaanin ang ating konsensya sa pamamagitan ng pangungumpisal. Paagaanin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iba. Pagaanin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng kaunting pagmamahal na ibinabahagi mo. Hayaan mong tumakbo ang kaluluwa kapag ito'y nahiwalay na sa ating katawan. Huwag nating pahirapan. Kung ang salita ni Jesus ay tumutumbok sa kaligtasan ng bawat isa na ang sino mang tumanggap sa Kanya ay sigurado ang kaligtasan, ganun sana ang ating gawin. Huwag nating pahirapan ang kaluluwa sa pamamagitan ng ginagawa natin sa ating katawan. Mahihirapan. Mahihirapan kung may bisyo ang ating katawan. Kung paulit-ulit na bumabalik sa kasalanan ang ating katawan. Kung inaabuso mo ang iyong katawan, mahihirapan ito na maglakbay. Kaya nga ang Ebanghelyo ay paalaala rin sa lahat na ang ibinibigay na pagkain ni Jesus na nagbibigay buhay ay ang kaniyang tunay na katawan upang lumago ang katawang ito na ang aking kinain ay mapupunta sa aking kaluluwa. Kung ang kaluluwa ay nagiging banal, uunahin muna nating maging banal ang ating katawan, sapagkat tayo ang templo ng Diyos at ng Kaniyang Espiritu. Kung hindi ka man naaawa sa katawan mo ngayon, maawa tayo sa ating kaluluwa na siyang magbibigay sa atin ng koneksyon sa Diyos kapag tayo'y lumisan na. Pero ang pangako ng Diyos, ang pangako ni Jesus, na ang sino mang kumakain at tumatanggap nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ihanda po natin ang ating mga katawan sa pagtanggap ng banal na Eucharistia, sapagkat ito ang salita ni Jesus na isinabuhay ng mga unang Kristiyano hanggang ngayon. Dahil kung hindi ito totoo, sana ito ay nabago na. Pero ang katotohanan ay sinusubok ng panahon. Napakarami ng Kristiyanong nagbuwis ng buhay para lamang makatanggap ng banal na Eucharistia. Hindi na tayo nagtatago sa katakumba. Hindi na tayo natatakot sa mga persecution ng iba. Lalo't higit, hindi na tayo natatakot
na ipamalita at ipangaral na ang salita ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay ay ibinibigay natin sa iba upang sila naman ay makaranas ng tunay na himala, tunay na biyaya, at tunay na awa ng Diyos. Mahalin natin ang kaniyang banal na Eucharistia. Pagpalain tayo ng poong may kapal.